Ми з перших днів війни займаємо одну надзвичайно просту позицію. Україні потрібен мир і справжній мир, такий, який не зламає третє вторгнення. Достойний мир, щоб умови були з повагою до нашої незалежності, нашого суверенітету, до гідності українського народу. Ukraine needs peace. Ito ang binigyang diin ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky kaugnay ng nagpapatuloy na opensiba ng Russia sa Ukraine. Sa planong wakasan ng 3 taong giyera sa pagitan ng dalawang bansa, nakatakdang makipagpulong si Zelensky kay US President Donald Trump kaugnay ng 28-point peace plan na inirekomenda ng US na inaasahang magpapahinto sa digmaan. Я розраховую найближчими днями говорити з президентом Трампом. Ми свідомі того, що сила Америки та підтримка Америки можуть наблизити мир реально, і ми не хочемо це втратити. Sa naturang pulong iniulat na tatalakayin ng dalawang leader ang ilang kontrobersyal na probisyon ng planong inihahain ng Amerika. Kabilang sa draft plan ang posibleng pagsuko ng Ukraine sa ilang teritoryo sa Donbas, pagbaba sa bilang ng hukbong sandatahan nito sa 600,000 personnel at pagpapatigil sa ambisyon ng Ukraine na makasali sa NATO. Dagdag pa rito ang probisyon ng European fighter jets na nakabase sa Poland na magsisilbing proteksyon ng Ukraine bagamat walang NATO troops na papayagang mag-base sa bansa. Bahagi rin ng draft ang pagbibigay ng reliable security guarantees sa Kyiv bagaman hindi pa ito detalyado. Kasama rin sa plano ang muling pag-integrate ng Russia sa global economy sa pamamagitan ng pag-alis ng sanctions at pagbalik nito sa G8. Sa kabila ng kritisismo, naniniwala ang White House na balanse ang mga probisyon at makakatulong ito sa dalawang panig. It's a good plan for both Russia and Ukraine, and we believe that it should be acceptable to both sides, and we're working very hard to get it done. Sa panig ng Ukraine, nakahanda naman ang administrasyon ni Zelensky na makipag-ugnayan sa Amerika para mahinto na ang digmaan. Tiniyak din ng Kyiv na anumang pag-uusap ay dapat maghatid ng worthy peace at hindi magpahina sa sovereignty ng bansa. Samantala, hindi naman nagustuhan ng European Union at ilang world leaders ang pagbuo ng anumang plano na hindi kinukonsulta ang Ukraine at Europe. James Silario, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.